Okay, so meron tayong dumating ngayon na isang produkto. So ito ay binigay lang para gawan ko daw ng review. So ito ay galing sa China. Ayan, isang Dali BMS. Dali Higher End BMS. Higher End? Okay, so meron siyang mga kasamang papel. Ay, naku, hinangin pa. Natangay pa ng hangin. Ayan. Hindi ko naman mabasa. Tapos, ito daw ay manual niya na hindi ko rin mabasa. May konti namang halong English. May mga QR naman siya na baka may mga English version dyan pag iniscan mo. Okay, so sa loob meron pang mga nakasulat. Okay, anyways, later na lang yan. Ayan, nakabalot. Merong screws kasi dalawa. Ayan naman ang kanyang mga cables, mga wires. Meron pang Bluetooth and Wi-Fi. Okay. So nakabalot siya with bubble wrap. Sa loob nito, meron pang isang supot. Ayan. Anti-static supot. Ayan po. Okay, buksan natin kung ano kaya to. Ito ay isang... Ayan, medyo mahirap. Ayan. Teng, 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 teng. Isa siyang screen monitor. So, meron siyang touch screen. Ito ay isang touch screen. And then, ito yung ating BMS. Ayan. Bigay sa atin ito ng Dali. Okay. So, napansin nyo yung Dali lately, nagmumukha na siyang infinity na symbol. Ito, meron pa siyang kasamang wire. Itong wire na to ay para papunta na sa battery. Okay. Meron din siyang kasamang mga screws. Hindi ko pa alam kung saan yun gagamitin. Okay, so ito ay binigay sa atin para daw ating i-review. So matatawag nating paid advertisement po ito. Or paid promotion. Okay. Meron siyang mga ports. Ayan. Maliit siya, magaan. Kung naalala nyo, ang dating logo ng Dali ay nakalagay sa parang araw, no? Mukha siyang sun. Ito nga pala yung mga manuals. And then yung mga manuals na to ay hindi ko halos mabasa kasi marami Chinese characters. Though meron siyang English, hindi rin ganun ka naiintindihan. Anyways, ito nga pala yung kanyang mga wires, nilapag ko sa sahig. And then ito na ang ating actual na Dali BMS K-Series. So ito ay K-Series. So ayan po yung Infinity na dati namang mukha siyang araw kung nakagamit kayo dati ng Dali. Okay, itong Dali BMS na K-Series na binigay sa atin ay medyo maliit, magaan. Hindi ako sanay sa 100 amp na BMS na magaan. Yung mga kasamang cables ay dito natin ikakabit, dito sa mga terminals na ito. Ito yung mga connecting terminals niya. Then, sa other side naman itong BMS na to, meron din. No, may mga ports din siya dyan na i-connect natin yung mga kasamang cables. Aalamin natin mamaya kung saan dito. Which is which yung mga cables na isinali dito. Ito may DIO. Ano ito? Digital Input Output. Hindi ko lang alam. Merong key. So, malamang itong key para to sa switch. Meron siyang UART2. So, meron tong UART1. Meron din siyang NTCB. So, meron tong NTCA. Ayan yung NTCA, UART1. And then, meron din siyang CAN at saka 485 na connection port. Okay, ito yung NTCA. So, ano nga pala yung NTC? Non-contact, no? Na thermistor. Okay. So, ang thermistor nga pala ang nagme-measure ng temperature ng ating mga cells.
Ito naman pong port na to ay para sa kanyang mga sensing wires. Okay. Wala po palang sinasabi dito na with balance itong BMS na ito. So nakalagay lang yung 16S, 48 volts, 100 amps. Discharge niya ay 100 amps. At ang charging naman niya ay 50 amps. So kalahati lang pala yung charging nito kaysa sa discharging niya. Magaan, maliit. Maliit pa sa palad ko. At isa pang noticeable na bagay ay hindi nakakonect yung wire niya internally. Meron siyang external na connecting part. Ito. Dito pala gagamitin yung screw. At ito naman may butas siya for mounting. Okay, may 4 siyang butas para sa mounting nitong BMS na to sa ating battery pack. Yung heatsink naman niya sa likod, maliliit yung mga fins. Ayan, Ayan, manipis yung BMS na to. Ayan. Yung ating main battery cable ay i-screw natin dito sa dalawang terminals na yan. Ito po pala yung mga battery cables niya. Ayan. Medyo maliit din yung wire, maiksi at maliit. I don't think na kaya nito mag-discharge ng 100 amp. Sa bagay, silicone type to na wires. Ito yung dalawang screw para higpitan natin yung mga wires na yan doon sa ating BMS. May maganda nga lang itong design na to, Ito kasing connecting wire na to, dati, naka-internally connect sa loob ng ating BMS. So ano ang nagiging problema doon? Hindi mo siya basta-basta mapalitan. Kung naputol, hindi mo na mapapalitan. Kung gusto mo namang palakihan yung diameter ng wire, hindi mo rin yun magagawa. Pero ngayon, pwede na. Kasi pwede namang hindi gagamitin natin yung kasamang wires na yan. Palitan natin yan ng mas malaking wire or yung mas mataba. Mas malaki yung squared. Kumbaga yung cross-sectional area niya. Okay, so ito ang kanyang screw, stainless. Ayan, stainless yan. At yung screw niya may kasama ng washer at lock washers. So yung dalawang yan, kasama na sila. Hindi rin siya basta matanggal. So yun ang maganda, hindi na nawawala yung lock washer at washer na kasama. Pwede mo talagang palitan tong wire na to ng 38mm squared. Hindi ko lang din talaga sure kung ito ba ay 38mm squared din talaga sa loob, sa bagay, malalaman naman natin yan kung iinit yung wire na yan pagka dumaloy na sa kanya ang 100 amp na kuryente. Okay? So 100 amps daw kasi ang discharging current nito. Pero sa tingin ko talaga, pwede mo itong pahabain, Papalitan lang natin to. Then i-screw mo lang dyan. Isa pang feature nito nabubuka ka mo yung wire. Unlike before, yung internally connected yung wire doon sa BMS, hindi mo nagagawa yan. Kasi kailangan mo itong i-bend yung mga wires na yan Lalo na pag nag-assemble ka ng prismatic na cells. So ito maganda pwede mo siyang i-orient according doon sa gusto mong anggulo doon sa battery mo. Ayan. So itong Dali BMS na to ay wala yatang balance kaya kailangan mo dito ng active balancer kung gusto mo. Meron pala to siyang Wi-Fi and Bluetooth na module, nakasama. Ayan. Tapos yung nakasulat sa kanya dyan na DL something something, yan ang kanyang code na hahanapin mo sa phone mo kung magli-link ka na ng phone mo dyan. Gumamit ito ng micro USB. So hindi to siya gumamit ng C, Common na kasi ngayon ang C. And then yung kabilang dulo niyan ay hindi USB. Ang dulo niyan ay i-connect mo sa UART natin. So meron kasing dalawang UART yung ating BMS na to. Ang isang UART, i-connect doon ang ating touchscreen monitor. Ito meron din siyang switch, itong Wi-Fi Bluetooth na module na to. So kailangan yung switch na yan. Bakit? Para hindi makikiconnect ng basta-basta yung ating kapitbahay dyan or
kahit sinong mga loko-loko na baka baguhin nila yung parameters ng ating BMS. Ayan. So ito yung sinasabi kong dulo. Yung dulo nito ay i-connect natin sa UART. Okay. Ayan. So kakaiba na rin yung kanyang mga connector. Hindi na rin tulad ng mga dating mga DALI na nagamit ko. Meron din itong kasamang RS485 CAN connection cables. Ayan. Tapos yung kabilang dulo nitong wires na to ay open lang. So ikaw na bali ang magti-terminate nito doon sa CAN connector mo. Ayan. So meron tong AB ground, meron tong CAN high, CAN negative low, A and B wires. Ayan po. Meron pala to siyang kasamang 4 na NTC thermistors. Ano ba yung NTC? Negative Temperature Coefficient Thermistors. 4 na piraso. So, pwede mo itong ma-spread out doon sa 16 cells ng battery mo. So, ito yung dulo. Yan. Yan yung mga thermistors. So, ito nakakombine sila sa isang JST connector. And then, yung isa pang dalawa, yan, kumbaga dalawa to. 2 pairs. Another ding JST connector ang ginamit sa dulo. So, ito yung NTC1 and NTC2 or NTC-A and NTC-B. Ayan. So, malaking tulong tong thermistor na to kasi siya yung magdidetermine kung umiinit ba yung baterya natin, yung mga cells natin. And then, ikakat niya yung charging or yung discharging ng ating BMS. Ito namang cable na to ay para sa ating RS485 connection ng ating LCD touchscreen. Ayan. Parehas to sila nung isang wire. Ayan o. RS485, yung isa RS485 din. So mag-aagawan to silang dalawang wires na to doon sa port ng RS485. So ipa-prioritize natin yung ating LCD or yung ating touchscreen monitor or display, no? So itong dalawang dulo niya, ayan, magkahiwalay ito sila na ports, i-connect. Yung blue and white na yan ay i-connect natin sa RS485. Ito namang red and black, i-connect naman natin sa UART natin na port. Ayan. And then lastly, ang ating sensing wires para sa bawat cell. Okay, so ito po ay 17 lahat kasama yung black. So 17 wires lahat yan. Isang main negative at isang main positive. So yan po ang mga kasama doon sa binigay sa atin ng DALI. Meron siyang LCD screen. Ayan. For monitoring ng ating mga cells. Yung mga parameters niya. Ito po yung connection niya. Ito yung JST connection niya sa likod. Ayan. So yung V at saka G magagamit yan. At saka yung A at saka B magagamit din yan. So ito yung connector niya. Oh. Ayan po. Yan yung JST connector niya. So, i-connect natin yan doon sa ating BMS mamaya. Meron po pala itong mounting mechanism, itong ating LCD screen. So, ito ay maikakabit mo. Meron siyang kasamang mounting. So, babalatan natin to kasi touchscreen to eh. So, babalatan natin. Then, hawakan natin yung kanyang screen. Itatouch natin yan mamaya. At eto na po ang ating batteries. Bakit nga pala yan? Kasi
gagawa kasi ako ng baterya para sa ginawa kong Bluetooth speaker. Nangangailangan ng 8S2P yung aking speaker na yan. So ito naman po sana ang kanyang magiging BMS. Isang dali rin po ito. Meron itong charge current na 10 amps and then may discharge current itong 20 amps. 8S po kasi 24 volt lang po ang kaya ng aking amplifier. Gawa to ng dali. Maliit. Ayan o. Super liit. Goma po yung nasa likod niya. At kung itabi mo yung batteries, maliit po talaga yung aking BMS para sa aking speaker. So dahil sa hindi ko pa naman nagawa yung aking battery pack, 8 kasi ang kailangan ko dito pero gagawin ko siyang 2P or nakaparallel. So abot siya ng 16. So isi-series ko na lang to lahat sila para magamit ko dito sa BMS na 48 volts. So 16S naman tong gagawin ko dito para lang matest natin tong binigay ni Dali na BMS. Okay? So una, i-crimp muna natin to sa ating mga terminal lugs. Ayan po yung ating open type na terminal lugs. Pipili tayo itong U-shape. Ayan. So ito po yung aking crimper para sa mga maliliit na wires. Pero kung na-notice nyo, hindi niya kayang i-crimp dun mismo sa metal part. Ang kaya lang niya is yung insulation. Kaya kailangan ko siyang soldahin. So ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 series ko na battery. Series po ha, hindi po parallel. Series. So ngayon, titester po natin. So mamili tayo ng tester para malaman natin kung okay ba yung ating battery. So hindi ito na tester kasi ito ay insulation tester. Yung volt meter po ang ating kailangan. Yan. So gamit ko dito ay Fluke. So Bekenemen Fluke. Okay. Ito na, titest na natin. So yung terminal leads natin ang ating itetest. Ayan, 3.32. Next yan dapat increment of 3 point something po dapat. So that's 6.6. Next is 9.9. Then 13.28. 16.6, then 19.32, 19.9 pala, 23.25, 26.57, tapos 29.87, so mukha namang tama, no? 33, so paakyat. Kasi naka-series yan, 36, 39, 43, 46, so by 3, no? 47. Uy, 46 yung kanina, tapos 47. Then 50. Uy, mukhang may mali doon sa 46 to 47. So, i-test natin tong battery na to. Ayun, wala. Hindi siya umabot ng 3 volts. Sira yata to. 0.6 lang ang voltage niya. So, kailangan natin tong tanggalin. Ayan, tanggalin natin. Then, iti-test natin kung talaga bang sira siya. So, ayan po. 0.67 lang po talaga. So, sira yung baterya na to. Wag na tong gamitin. Ito, 3.3. Ito, 3.3 din. Okay. So, connect natin ulit. So, papalitan natin tong sira. Ayan po. Brand new naman tong binili ko. 100 piraso. So, mamaya imbestigahan natin tong baterya na to. So, itong isa sira, yung isa hindi. Yung pampalit yung isa. Okay. So, ayan na. Ikakabit na natin tong ating bago. Check muna. 3.29. So, yan pwede. Okay. Connect natin dun sa ating 16S. Then, i-connect na natin yung ating terminal leads. Ayan. Nag-on na yung ating touchscreen. Okay. Natatouch nga. So, English and Chinese, yung kanyang language. So, convert natin to English. Ayan po siya. Colored pala yung LCD touchscreen na to. Ayan po yung mga parameters ng ating battery. Nakikita nyo naman yung total voltage, yung current niya 0, temperature minimum, temperature max,
Battery number 16, so 16 pieces. Temperature natin number 4 yung ating sensors, yung thermistors. Ang max voltage, uy, nawala. Uy, ayan, maganda pala to. Meron pala to siyang auto dim or auto shutdown. Ayan, 3.3 max yung ating voltage. Minimum is 3.27. Ayan po yung ating mga bawat cells, pati yung kanyang temperature. So, meron siyang temperature 33 Celsius, degree Celsius. So, hawakan ko yung thermistor kung tataas ba yung kanyang temperature. Ayan, naging 35, 36. Dalawang thermistors po ang hawak ko. Ayan, dalawa. So, nung hinawakan ko, nagiging 36 degree Celsius siya. So, temperature yun ng katawan ko. And then, yung 33, yung kanyang ambient temperature. Uy, nawawala na naman. Oops, touch. Oops, touch. Uy, ayan, nagigising. And then, nakikita nyo dyan yung bawat cell voltages natin. So, 33, 33, 33, 33 Celsius na naman, degree Celsius na naman kasi binitawan ko. Hawakan ko naman yung dalawa na thermistors. Try natin kung aakyat din ba yung kanilang mga temperatures. 33, ayan, 34, 36, 35, 36, ayan, 36, dalawa ring 33. So, working yung ating mga thermistors. Wow, ganda. Ayan, bumababa na ulit sila to 33. Ayan po. So, itong 3.27 yung pinakamababang cell voltage natin. So, next, pindutin natin itong next page. Uy, hindi napipindot. So, hindi gaano ka-sensitive yung ating touchscreen. Ayan, hindi po. Kabila, yun, natatouch yung kabila. Uy, hindi nga masyado tong right side. Ayun, natatouch. Kaso may nakalagay next page pero hindi napipindot. Ayan po, hindi. Kabila. Yan, bumabalik. Pero yung next page na pa-right, medyo hindi siya ganun ka-sensitive. Wala talaga. Ayan. Or baka wala na talaga tong next page. Okay. So, ito po ang ating LCD touchscreen. Hindi natatouch to. Or hindi talaga to siya functional. Or ano ba to? So, hindi ganun ka-sensitive talaga yung ating touchscreen. So, itetest natin yung ating pack. So, yung ating battery pack, ayan, titest natin yung dalawang terminals na yan. Ayan po, 52.96. So, ininit natin yung thermistor, ayan, gamit yung ating soldering iron. Ayan, naging 45. Nung ininit natin yung thermistor, biglang bumaba to 45 volts yung output ng ating BMS. Ayan 100 degrees Celsius, 105. Ayan dahil dun sa soldering iron. So, yung battery pack is 52.96. Pero doon sa output ng BMS, 45 lang ang nababasa. So, meaning, nag-disconnect siya. Ayan po, kita niyo itong charge MOS at saka discharge MOS. Ayan naka-red, naka-off. So, i-reboot natin. Then, ibalik. Ayan. Ayan, naging green ulit. Ayan po, nag-green ulit yung charge MOS at saka discharge MOS. So, balik, 52.9 yung ating output. Ininit ko ulit. Ayan, bumaba na naman to 45. Ayun, nag-red na naman yung discharge MOS at saka charge MOS. So, working po yung ating thermistor. Then, nakalagay dito, temperature difference large level 1. Ayan. So, reboot ulit. Connect ulit natin para bumalik ulit yung output ng BMS. Ayan, wala na yung error at naka-green na naman ulit yung charge and discharge. And now, mag-download na tayo ng DALI BMS Smart app. Okay, so install po natin yung Smart BMS ng DALI. Hanapin lang yung code na nakikita sa ating module. Tap mo yon, i-pair mo bali yung phone mo doon. Makikita ngayon doon sa ating app, yung pangalan ng ating module. At yun, parehas na sila ngayon ng touch screen.
So, ano yung nasa touchscreen, makikita mo na doon sa phone. So, yan, pinindot ko ng pinindot hanggang sa meron pa nga talagang last page yung ating touchscreen. So, makikita mo dito yung mga parameters ng ating lithium battery. So, nasiset mo siya dito manually, pero pwede mo rin to siyang iset mula sa phone gamit yung ating app. So, kung wala ka nitong touchscreen, yung phone mo na lang ang gamitin mo. Pero kung wala ka namang phone, pwede rin tong touchscreen. So, baliktaran lang. So, from here, mai-edit mo yung mga green colored. Ito naman yung sa phone. Ayan. Kikita mo dito yung number of cells ng battery. Yung mga basic lang to, no? So, para sa akin, hindi gaano kaganda sa tingin ko yung app na to. Very limited lang yung mga mababago mo na mga parameters. Pati, meron din ako ditong na-discover. Meron siyang mga default na kung saan hindi maganda. Like yung negative na temperature. Hindi naman talaga na-charge yung battery sa negative, no, na temperature. Ayan, no? Negative 38. Tapos, may iba pang mga pwede mong baguhin dyan ng mga parameters. So, ito ay tatakel na lang natin sa iba pang videos. Mag-dedicate na lang ako ng hiwalay na video for this app. Yan. So, pinalitan ko lang ng konti yung mga common parameters ng aking battery. And then, meron to siyang BMS software update. Pero hindi siya basta-basta napipindot. Manghihingi siya ng secure na code, security code from DALI mismo. So I think mag-i-email ka dito kasi ito mag-fail to eh. Ayan, no, failed. Okay, bye-bye. Thank you.